Salamat gina kalipay namon mga hinigugma nga mga kauturan ang panumbalik sa sining tion. Kabahin sang program sang Hope Channel Panay and Guimaras diri sa West Visan Conference nga ma-present ang aton nga lesson nga makabenepisyo hindi lamang sa aton nga mga church members bisan pa sa aton nga mga consistent nga naga-connect sa aton nga Facebook page sa Hope Channel Panay and Guimaras. Sing labi akon gid gina tamyaw aton nga mga Sabbath School teachers diri sa West Visan Conference. Amon man ginapaabot sa inyo ang pag-greet sa aton nga leadership, Pastor Kerry, sa tanan nga mga church members nga nagapadayon sa pag-support sang mga programs diri sa West Visan Conference, labi na gid sa Communications Department, Ma'am Karen. Yes, Pastor. Labi na gid sa Hope Channel Panay and Guimaras. Ang aton upod subong mga hinigugma nga mga kaabianan, ang aton nga isa sa mga mapisan nga manugpangabudlay diri sa headquarters naton diri sa WBC, Ma'am Karen Longno Durana, Pastor. Durana. So before kita mag-start mga kabyanan, mag-pray kita, Ma'am Karen. Sige, I-request Pastor. naton si Ma'am Karen mga kotoran sa pag-offer sang opening prayer. Sige, mga muyo kita. Amay namon balaan nga Dios, kami Ginoo nagapasalamat sining nga tion nga imo ginhatag sa amon nga kun sa diin kami naman Ginoo makatuon sining imo mga pulong. Kabay, ikaw ang magahatag sa amon sing kaalam, paghangop kag pag-insyindi nga ining mga pulong nga amon pagatun-an, ini amon mahangpan, maaplikar namon sa amon mga kabuhi kag ini makabulig sa amon samtang kami nagahulat sa imo ikaduwa nga pagkari. Ini tanan amon ginatugyan sa imo, ginapangayo namon ang imo balaan nga espiritu nga min kaupod namon sa sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daw katakom Ma'am Karen no nga maka-lead out kita sa pagtuon sa pulong sang Dios through sa aton nga lesson study nga ginatikuluhan ini Ma'am Karen for this quarter, the promise. This is about God's everlasting covenant, no? God's everlasting covenant. Now, mga kauturan, lesson 8, no? Eight na kita. Ma'am Karen, anong tigulo sa aton nga lesson for this week? Covenant law. Mo katahom, no? Covenant law. Kagbasahon naton mga kabyanan, ang aton nga sentro nga teksto nga makita ini sa aton or memory text, makita ini mga kauturan sa Deuteronomy chapter 7 na Ma'am Karen verse Verse 9. 9 nga nagasiling busa kilalaha nga ang Ginoo nga imo Dios. Amo ang Dios nga matutom nga nagabantay sing katipan kag malig-on nga paghigugma sa mga nagahigugma sa iya kag nagabantay sang iya mga sugo tubtob sa linibo nga mga kaliwatan. So mga kauturan, matalupangdan naton diri ang Dios nga nagahigugma kag nagatipig sa iyang katawhan. Ilabi na gid ang mga katawhan nga nagamatinumanon sa pagtipig sang mga palatukuran kag sang mga kasuguan sang Dios. Now, excited ko magtudlo, Ma'am Karen, tungkol kay katahom sa aton nga lesson subong. Gani, Pastor. Mga kauturan, every time nga discuss kita about a promise, ato mahangpan ang gugma sang Dios that this is an everlasting covenant. Sa first part sa aton nga lesson, manotice naton nga sa pagpanugod sa aton nga lesson for this quarter, nagatudlo sa aton about the story about the fall of man. Kag matalupangdan naton na right after the fall, promisa sang Dios ang plano sang pagtubos sang Dios. Kag makita naton ini sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang promisa about the coming Messiah. Matalupangdan naton mga utod nga ang Dios gid amo ang nag-initiate. Kon hangpon naton that even in our sinful condition, ang Dios gid nag-initiate nga maluwas sang Dios ang tao. Kag ma-restore kita mga kabyanan into the family of God.
Sa bagay nga mga utod, initiate sang Dios ang ining covenant nga amo ang maghatag sa aton sang kasiguruhan kag ma-establish ang aton nga relationship sa iya. Yes, aton natun-an sang previous naton nga mga discussion nga ang ini nga covenant normally, Ma'am Karen, maghambal kita covenant, it is the agreement between Two parties. two parties. Mm. So para sa ikaw Mm. kag si Sir Merrick agreed in the covenant of marriage Mm. nga gin-solemnize ni Pastor Reyno kag ni Pastor Oo. Kerry. Covenant of grace. Both of you agreed Mm. that in sickness, in health, in prosperity, both nga magapabilin ka mga faithful sa isa kag isa. Mm. However, in this covenant of grace, sa pagluwas ng Diyos sa tao, Mm. it is not the initiative of man. Mm. It's all about the initiative of God. Mm. Nagapakita lagi na Ma'am Karen nga ang Diyos gid puno sang gugma kag daw hindi naton mangpan kun ano gid siya. Daw hindi matungkad nga ano, nga in our sinful condition. Ang namian ko mga kauturan, isa sa mga director sa aton nga SSD, Southern Asia Pacific Division, naghatag sang ginatawag meaning sang SSD, Mm. Dr. Mergal. Southern Asia Pacific Pacific. Division, SSD. Pero ang iya, mga kauturan, kag amo ina gin-accept sang SSD sa idalom sang IEL EDR promotion. SSD, seek, save, and disciple. Mm. So makita naton diri nga ang Dios nag-initiate to seek, to save, and to disciple. Nga kita mangin gintutunan kag mangin iya gid sang Dios Mm. in spite of the now mga kauturan, ang aton lesson nagasiling diri, nagahambal nga once nga mag-enter kita into a covenant relationship with God, mga utod, himuon gid sang Dios ang tanan. Agod nga maangkon naton ang ginatawag kalipay, happiness, joy in this relationship nga ara kita sa iya. Siling ni Salmista David sa Psalm chapter 23 nagasiling, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mm. He makes me lie down in green pastures. Kon mga kauturan, ang Dios amo ang aton Ginoo Pangulo, sa tion nga kita mag-enter into a covenant relationship with Him, mga utod, He will provide us protection, He will sustain us. Ma'am Karen, siya aton Dios sa tanan nga tion. Kasi niya gani, though I walk, sila ni David, through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with you are my God. You are with me. My God is with me. No? Pero ang katahom pagid sa sini nga lesson naton nag-mention nga ang ining Dios nga amo ang maga-guide, maga-sustain, siya aton shepherd mga kauturan will guide us in the path of righteousness. righteousness. Katahom, no? He will guide us in the path of righteousness. Mm. Siling sa aton nga lesson mga kauturan, when we think every time we discuss this subject about God's covenant of grace, pagluwas ang Diyos, mga utod, hindi naton masikway ang pag-discuss about the law within the covenant. Mm. Ang kasuguan within the covenant, because ang Diyos, mga kauturan, gali naton will provide us guidance and He will guide us in the path of righteousness. So mga utod sa pagpadayon, mga utod, luyag ko igahatag sa kay Ma'am Karen ang pag-discuss sang Sunday naton nga subtopic nga ginatiguluhan ini Ma'am Karen. The election of Israel. Yes, Thank you, Pastor. Ma'am. Kag before kita bala mag-proceed, ibasahon ko ang Deuteronomy 7:7 nga nagasiling siya 7 and 8. The Lord did not set His love upon you nor choose you because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people, but because the Lord loved you and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So the election of Israel, gali Pastor, hindi nga kung sa diin dako sila, hindi nga
in military force, weak man sila, politically, very small sila, wala sila sang ikasarang, pero ginpili sila gali sang Ginoo kay bangod. Kag bisan pa nabutang diri sa aton nga lesson, they were not deserving of the high honor and privilege the Lord bestowed upon them. But the basic cause then for Israel's election lay in the mystery of God's love and grace. So, kung imo hangpon, kag sa mga nagliligad, pagid naton nga leksyon, ang aton leksyon, do libot lang siya sa gugma, kag bugay sa Amen. Ginoo. No? Kag ang pag-elect gali sang Ginoo sa aton, no, sa kaangay sa aton na subong nga modern Israel nga kun aton ini gina view ourselves, no, nga modern day Israel na kita, gintawag kita gali sang Ginoo, pastor, gin-elect niya kita hindi nga deserved naton ina nga posisyon, but because ginpili niya kita, gintawag niya kita kay tungod may ara kita gali misyon sa pagpanugid sa iban kung ano ini ang gugma kag bugay sang Ginoo. Kita gali nga Seventh-day Adventist, hindi naton pag hindi kita miyembro sang isa ka exclusive nga organization or exclusive club nga i-hoard naton ang promesa sang kaluwasan, no? And kita gali kuno mangin vehicle, ang aton leksyon nagasiling, kita gali dapat mangin vehicle by which this redemption was to be made known. Our church has been called to do the same thing. So ang aton nga ang kabilugan, no, kita nga miyembro sang Seventh-day Adventist, gintawag kita sang Ginoo, gin-elect kita sang Ginoo, gin-choose kita sang Ginoo bangod nga hindi kita deserve sang sina nga gugma, kundi gintawag niya gali kita sa pag-proclaim sang mensahe sang redemption kag sang gugma kag sang bugay sang Ginoo sa aton. Katahom, no? So sa aton pa, Ma'am Karen, ang mga Israelites sa una, ginpili sila sang Dios, hindi bangod kay bintaha sila. In terms sa ilang military strength, sa ilang economy, sa ilang resources, sa ilang sa ilang physical nga mga attributes. Kundi ginpili sila sang Dios tungod kay ginhigugma sila sang Dios. O, ginhigugma sila. Kag ini nagapabilin sa imong mga presentation nga mystery, no, mystery of God's mystery. grace. Uh-uh. Grace kag gugma, no? So katahom. So pero ma-notice naton nga ginhatag ini nga privilege sa Seventh-day Adventist Church. Subong. Meaning na fail ang ining Israel sang una. Sang una sa pag-understand nga ang ining covenant, everlasting covenant, nag-include ini sang iban nga mga katawhan kag hindi lang limited sa ila. So sa aton mga kauturan, as what Ma'am Karen presented, hangpod naton nga ang pagka Seventh-day Adventist is not about exclusive lang ang grace sa aton nga kita lang ang mga beneficiary, makabenepisyo sini. But kita mga vehicle, no? Kita mga Paalagyan. instrument, no? Mga palagyan sang Dios nga ma-present ining covenant, everlasting covenant of grace sa iban nga makatawhan. Kag maaman na makatawhan, kag mangin maka-establish ang ining makatawhan sa ginatawag covenant relationship man sa Dios. Okay? So katahom, no? Now padayon kita mga kauturan. Monday, no? Monday kita. Yes, Pastor. Ties that bind. Wow, may mga ginatigulan ni ties that bind, no? Kag ini mga kauturan naga sugid party sa mga kasuguan na directly, no? Sa kasuguan sang Dios nga ginsulat gid sang Dios. Manotice naton nga before the time nga ginhatag niya ang iyang kasuguan, no, nga nasulat sa tapi-tapi nga bato, ara na nag-exist, no? Nag-exist na ining mga principles ng mga palatukuran kag kasuguan sang Dios. However, mga utod nangin so masami nga kakalipat ang makatawhan, no? Kakalipat sila. Kag sa bagay mga kauturan iya idigin sulat mga utod agod nga from time to time ma-remind ang makatawhan nanungod sa ginatawag luyag
nga gusto sang Dios. Ang magsiling kita mga utod nga kasuguan, ini mga kauturan naga pahibalo sa aton sa ginatawag luyag kabubuton sang Dios, express nga will sang Dios, ang standard sang Dios. Ano ang luyag sang Dios? Aton talupangdan nga luyag sang Dios nga guidean kita in the path of righteousness. Mhm. So the law, no, the law. Kag maghambal kita Ma'am Karen sang law, it is broad, no, broad ini, sangkad ini nga sahi sang paghangop because sa Old Testament ang law gin term as Torah, no, Torah, the Torah. Kung siling kita Torah mga kabyanan, nag-include ini lang, hindi yan limited sa Ten Commandments, kundi it includes ang ginatawag health laws, mga tanan, mga laws nga dapat tumano naton. Meaning mga kabyanan, kag mga kauturan, kung hangpon naton ang Torah, no? Ini nagakahulugan nga luyag sang Dios nga hindi lang isa ka aspect sang aton nga kabuhi ang magaprogress. Mm. Hindi lang kita mangin upright in one aspect, but in all aspect, mangin upright kita, magakabuhi kita in righteousness. Once mga kabyanan, we will enter into a covenant relationship with God. There's that ties. May magabugkos sa aton, no? Magabugkos sa aton, magaprotect sa aton. Nga hindi kita mag-deviate mga kauturan, hindi kita mag-deviate palayo sa Diyos, but we'll always have that intimate relationship with God because there's that ties that bind sa aton relationship with God through the law. Through the law. Okay? Oo. So, mga kabyanan na, tandaan natin how important is the law. Mga utod, this binds us. Mga kauturan, agod nga magapabilin kita, Ma'am Karen, nga mag-intimate sa aton relasyon dira sa Dios within the covenant of grace. May ara bala pastor nga nagahambal sila kung kaisa nga ti ginluwas naman kita sa bugay sang Ginoo nga akinanlan pa naton ang kasuguan. Moto katahom, no? Mga kauturan, ang akon nga style sa una, Ma'am Karen, kung ako bala pamangkoton, ginapamangkot kung man sa nagapamangkot sa akon. Mga kauturan pamangkoton nato si Ma'am Karen, ako kabalo, nga namin hindi siya magsabat. Nga ang iba nagahangop, nga ginluwas na kita, we are under God's grace. Nga ang kinanglan pa kita mag-observe strictly sang mga palatukuran, kasuguan, nga naluyag sang Diyos. Ma'am Karen? Ang lesson, pastor nato nagasugid nga ang bugay sang Ginoo. Bugay, oh. Hindi siya lisensya nga kita kuno mag-disobey. So ang covenant kag ang law inseparable gid sila, Yes. integral with each other sila. Amo nga ang bugay sang Ginoo nasulod dira ang iyang covenant, ang iyang promesa. Kag sa sulod pagid sina may ara kita gali mga dapat tulumanon nga amo ang ginhatag sang Ginoo sa aton para nga ang aton nga relasyon sa iya mangin intimate sa nahambal mo na pastor. Okay. Kaangay sang paryos na diri sa aton leksyon ginahambalan kita nga kung ikaw business partner ta ka, tapos ikaw yan ang hagad ka sang isa pagid ka business partner nga wala na yan nadala sa aton istoryahanay. Ti ano na ang matabo sa aton negosyo, no, wala sang kaayusan, wala sang order. So wala sang may bugo sa aton, wala sang may nagabugko sa aton kung wala kita sang may ginasunod. Correct, no? So sa aton pa ining law, amo na nagabugko sa aton nga mangin close kita sa aton nga Diyos nga amo ang nag-initiate nga ma-establish ining covenant. Ini nga bugay. Ining bugay. So, mga utod, ining pag-initiate sang Diyos, nga ginbugayan kita, wala naghatag sa aton sa authority, so no, sa imo ginhambal, Ma'am Karen, nga lapason naton ang mga rules and regulation nga ginset, nga i-observe sang tao, along this line, agod nga maglapas siya, di ba? So, mga utod, dumduman ko gani, Ma'am Karen, ng isa ko ka-experience nga na-violate ko ang traffic.
almost nga magpula na, hindi pwede, kundi naka-yellow. Oh. Once nga naka-yellow, kinanglan nakaabot ka sa piyak, nga yellow gyapon. Kaysa tunga-tunga, gani nga pula, magpula, gani yung yellow, pwede ka pa ka Go. with care. Go. Pero kung sa tion nga, ara ka pala sa tunga-tunga, kag magpula, naka-violate ka. Kaya tinabutan ka sa pula mo. So, ini mga kabyanan, sa tion nga ako gin-request, nga pakadto ko towards sa may haro, sa may Takas Church, kamawali ko dito. Nag-attend pa ako sa Sabbath School program sa Iloilo Central Church. So, dira ko sa may haro, sa may SM, na kabayolate sa traffic. Siling ko na kon chief, na kon nangayo ko sa favor. Good news, nga ginpaboran mo ko sang nag-apprehend sa akon. Kabalo ka mo mga kotran, that is grace. Ang inang favor nga wala niya ko dakop, kuha ang ako nga license, is ginatawag naton grace sa sinang officer na nag-apprehend sa akon. Pero pagbalik ko na from that time, tubtob subong, naka-learn ako sang lesson nga kon yellow, pwede ko maka-cross. However, pero kung magpula sa ito nga, delikado ko. So, ang sigurado nga kung yellow, hindi na ko yung mag-cross. Kaya basi man ang alam ko sa ito nga. From that time, mga kabyanan, gina-observe ko na ang ining particular rule sang traffic. Kaya naka-learn ako sa akong lesson. Huya na ko, Ma'am Karen, nga ma-apprehend, kaya gina-apprehend ako sa una. So, mga auto, that is ginatawag siling ni Ma'am Karen, nga ang grace, wala nag-allow sa aton, nga i-violate naton ang mga rules sa palaboton. Di nami, Pastor, kay nag-obey ka na, amo na nga may harmony, amo nga may order, na wala ka na madakpan liwat. Kay kung, let's say, nagbato ka pa sa officer, ikaw na gani nga naka-violate, ikaw pa nagbato, wala ka masang harmony, wala nato nasunod ang kasuguan sang trapiko, no? Kag daw ngayon ako favor, naka-Amerikana, abi ko kag nakaniktay, di ko kabato sa istorya. Kaya ako daw, napakilala ko ng pastor. Di alaw ay gid nga pastor, Seventh-day Adventist pa, violator ka sa nga traffic. So mga kotoran na I was happy that time nga natagay ko sa favor or grace sa tong officer nga nag-apprehend sa akon. Proceed kita, Ma'am Karen, sa next Sige, nga Pastor. topic. Sa Tuesday, Yes. ang law within the covenant. Do amo man lang sige na istoryahan naman, Pastor, kaginano nga hambal ko nga sa ang promesa sang Ginoo na encircle siya sang kasuguan. Ara ang kasuguan nga aton pagatumanon. Kag kung sa imo example kagina, Pastor, ano ang imo kuno nga first thoughts when you think of law? No, police officers, traffic tickets, judges, jail, or mga restrictions, rules, or maybe ginapanumdom naton ang harmony, order, stability, kag inilabis natin ang gugma. Nga ang law sang Ginoo hindi lang gali nga para kita restrictionan, kundi naupod gid ang gugma sang Ginoo. And sa siniman nga topic, diri na tanan na bilong na bugusan na siya sang ang law nga kung sa diin tanan na ang aton pagatumanon, whether moral man na, civil man na, social, religious, kag hindi lang gali sa amo sini ang aton sulundon, bisan gali sa aton health, hygiene, no, ginatudloan man kita gali sang Ginoo kung paano naton halungan ang aton ikaayong lawas. Kag ang sa diri man nga topic hambalan kita nga ang kasuguan sang Ginoo or ang Torah isa siya ka instruction and teachings nga istorya sang kabug-usan sang gugma gid sang Ginoo, Pastor. Nagabalik lang gid siya gihapon sa gugma sang Ginoo. So may idugang ka, Pastor? Yes, Ma'am Karen, kung magsiling kita nga Torah, the law, it is a perfect expression of God's will para sa aton, para sa tao. So, it's not just about sa aton nga spiritual aspect,
Mhm. kundi nga bisan pa agi mo gid mention bisan sa aton health, sa aton nga mga civil, sa aton nga relationship with one another, no? Provided sang Dios. Mm. Kay luyag sang Dios mga kabyanan nga may ginatawag order and harmony among us sa iya nga mga membro sang iya nga panimalay. Di ba? Mm. Pag enter mo into relationship with God, nga amo ang nag-initiate sa sining covenant of grace. Ako mag-enter man. Ang luyag sang Dios nga within sa aton relasyon sa Dios may ginatawag closeness, intimacy. So, i-observe naton ang mga palatukuran Mm. para nga may harmony ang aton relationship. Yeah. Kag sa aton nga relationship with one another. Yes. So complete ini mga kabyanan ang gid-mention ni Ma'am Karen nga the law within the covenant. Kay sa ginhambal naton mga utod luyag sang Dios, ang handom sang Dios nga mangin complete ang aton nga relationship sa iya, mangin himpit, no? Perfect, complete. Kag mangin perfect man ang aton relation with one another. There is Mm. harmony in our relationship, unity and harmony. Mm. So kung wala ning sogo, Ma'am Karen, guro, basi ko disorganized kaga wala sing pag-itsinda na masami, Yes, guro. oo. Kay dira man gani pastor sa Psalms na hambal ni Psalmista David nga the law of Jehovah is perfect, converting the soul. O katahom, no? Perfect, no? Perfect. So magsiling kita law, Ma'am Karen, it's perfect, no? Perfect. Tinga daw hindi pa kita ka-observe sini, no? Doon namin pagin paglapas. Guro. Wala pa gurong gugma sang Ginoo sa aton. So, proceed kita sa next subtopic naton. Sige, pastor. Mga kauturan na the stability of God's law. The stability. Hindi lang stable ang law. Kung ako maglantaw, Ma'am Karen, hindi lang stable ang law, kundi nga ang nag-observe sang law of God within the covenant nga gin-initiate sang Dios will become stable. Mm. Stable ako mga hindi kaya ka pangawat, Sakto. hindi kaya ka huna-huna sa pagkubet, di ba? Nga maghisa ka sa imong isang una pagbakal sang iban kuno sang refrigerator. Siya mabakal man sang frigidaire mo. Hindi mapapirdi mo. Oo. By nature, ang tao ya makubet, madalok, di ba? Gusto maghamkon, gusto mag-ibog, di ba? Gin-express ini sang Dios ang ginatawag hindi lang actual nga pag-commit mo, no, sang whether adultery, murder, fornication. Sa Matthew chapter 5 gin-express sang Dios na bisa pa sang pagtulok naton, nakakommit na kita, nakabiolate na kita sa sining nga mga tulumanon. Nakaibog kita, nakabiolate na kita mga kuturan. Sabado ara kita sa church. Pero kung aton nga imagination layo, nakabiolate na kita sa sining nga mga palatukuran. Nauluyag sang Dios nga mangin stable ang aton panghuna-huna, stable ang aton nga relationship with one another. Kag ini mga kauturan provided sang Dios, i-provide kita sang ginatawag rules and regulation. Kag ini mga utod gini-express sang Dios sa iya nga mga palatukuran. Ten commandments, iban nga mga statutes, rules sa ginatawag tulumanon sa ikaayong lawas, gin-provide sang Dios sa aton. Nga mangin stable ang aton nga relationship with our God, with one another. Kaya ang ining law mismo, Ma'am Karen, it's stable, no? The stability of the law of God within the covenant. So ginatudloan kita gali pastor nga ang law sang Ginoo hindi lang nga reliable kag dependable kundi kita nga nagatuman sang kasuguan mangin Perfect reliable mangin man reliable kita. oo. Mangin reliable kita. Mako mo nga wala kaya nagahuna-huna sang bagay batok sa imong isigataw. Your imagination will always be to honor your parents, to honor your neighbor, di ba? By observing sa sini nga mga tulumanon, wala kaya guna-una nga kawatan mo siya, di ba? Mag-take advantage ka. But above all, ma-express mang gugma mo sa Dios, di ba? The first part of the commandment. Sa ginambal naton, commandment is just part of the overall nga mga palatukuran kasuguan sang Dios. Magsiling kita Torah. Amo na siya mga utod. Not only stable ang iyang kasuguan, perfect, because this is perfect, stable. Ang mga nag-observe sini, kag nagabantay, become stable and perfect. Yes.
Kay ang purpose man gani kuno sang covenant relationship is to bring the believer through God's transforming grace into harmony with His will and Amen. character. Mhm. Oo. So kung ikaw nagatuman sang kasuguan sang Ginoo nga ina ang kasuguan estable, ikaw mangin perfect man in character kaangay sang Ginoo. Amen. So i-proceed with Ma'am Karen ang if, no? The if sa sining subtopic naton Thursday ini. Yes, Pastor. Why if, no? Mm. Naka-actually daw ang subtopic yung mga kauturan if dot. Oo. Okay, sige be Ma'am Karen. Sa diri naton makita, Pastor, sa Exodus 19:5 ang conditional aspect sang law. Condition. Okay. Conditional, hindi siya unconditional. Kay nahambal dira, if ye will obey, Mhm. if may condition, no? If ang Matthew 6:33, but seek ye first, but, no? Oh. But seek ye first, unahon, anay naton, ang ginharian sang Ginoo, antes niya ihatag sa aton ang mga pagpakamaayo. So parihas man diri, Pastor, if ye will obey, kung kita magatuman sang iya mga kasuguan, ang iya promesa ya stable gid sa aton. Sa ito ba manotice naton nga bisan pa lantawan naton ang pangkabilugan nga covenant kag ang ining law. Mm. Paglantaw naton ang law, ang iban ganouna nga gina-enforce gisang Dios, ginapilit sang Dios nga tumanon. Pero talupangdan naton in our study subong mga kabyanan nga ang Dios gugmagid. Yes. Kaya ginatagay kita sang privilege to decide. Choice. Okay? Choice. If, no? Kung kamo magatuman, nami man daan sa my laws about health, if thou wilt diligently obey my voice, wala gi sa mga balatian nga na mag-abot sa inyo, sang mga balatian nga akon gin butang dito sa mga mga Ehiptohanon. So mga kauturan, if. So, sila ni Ma'am Karen, mga church members, kag ato mga friends dira, ang ining law diri in the covenant is conditional ang benepisyo nga ato maangkon. Maabil naton ang benefit sang pag-observe naton kung kita baga matinumanon. Pero ini nga gift, Pastor, ini nga gift, may pagpili kita kung pres na bihatagan ta kasang gift sa birthday mo. May pagpili ka kung hindi mo ya type ang gift ko mo, pwede man nga hindi mo pagbatunon, di ba? No, so kung kita ginahatagan kita na sang Ginoo sang ari para ni sa imo nga kaayuhan, pero kung hindi yan naton pagsundon, ti ang iya pagpakamaayo wala man no. Nami gid ang imo nga illustration, no? Oo. Ang una pa pakasal ko kundi nga wala pa tumauso ang mga money alana. Manitre. Oo. Kundi nga kung ano lang to ya, mga regalo, mga electric fan, mga muna. Di konsya daw, hindi kasaho, di ba? Pero subong manitri na, di pagusto ka na lang daw katawhay man sa maninay, naduduman ko, di kayo maninoy na magkusudod adlaw mo. Mapakasal si Pastor Diyos. Di, manitri, Umayo man ng, sila na lang ya, para hindi ka na malibugan, hindi, mangita. pwede nila nga ang imo nga gift, gastuhon nila sa honeymoon, no? Oo. Pwede man. Kay, pwede ba sa pulhin na nila gastuhon, no? Oo. So, kataho mga kauturan. Pwede man nila himuon nga kapital Pero para ang diri sa, ang diriya, ang gift sang Dios, iya gidya nga gipili sang Dios. So, ang ato niya nga mga gift subong, pwede ka na yung mapili kung anong gusto mo. Ang subatunon mo gid diriya sa aton nga covenant, ang Dios siya amo ang magahatag sang gift. Ang pagbaton whether we will accept it or not depende sa aton. If, di ba? If mga kabyanan. Sakto. Ang hambal gani, Pastor, nga when a person does accept it, then ang pagpakamaayos ng Ginoo ma-follow. Pero ang promesa sang Ginoo, kung ang gift sang Ginoo imo i-reject, may mga konsekwensya man. Kay ato na nahibaluan sa mga eksperyensya man bala naton nga kung may ara kita kisa eksperyensya nga nang
ini nga tawo nakita naton nga do grabe gid ang iya pagtuman bisan sa iya mga paghatag sang iya kapulo, paghatag tipig niya sang iya nga ikaayong lawas, maayo siya sa iya mga kaingod, then dumayo ang pagpakamaayo sang Ginoo sa iya. Pero kon i-reject naton ginakontra mo ang imo kaingod, wala ka nagauli sang iya para bahin sang Ginoo, then aton man kisama based man sa aton mga eksperyensya nga do ang pagpakamaayo sang Ginoo wala man sa aton. So, ang Diyos, once paghatag within the covenant, may promise blessing gid. Naka-attach gid ang promisa nga bendisyon sang Diyos sa Ma'am Kiren. So, I think na-discuss naton Ma'am Kiren guro ang pangkabilugan sa aton nga lesson. Kag I hope nga makabulig ini sa aton nga mga Sabbath school teachers. Yes, Kag sa Pastor. aton nga mga church members sa inyo dira mga utod nga nagapadayon sa pag-connect kag bantay sa sining nga presentation. So, Ma'am Karen, may ibilin ka nga parting statement sa aton nga mga viewers. Sige, Pastor. Sa aton balang nga leksyon nagasiling ang isa ka author nagasiling nga to be truly religious is to love God and to love ones whom God made in His own image. Wow, katako. Kag ako Pastor mahilig ko magkanta mo nga daw na miagi ko plus sa mga lyrics ng mga kanta. Ang kanta nga nagasiling ang process bala sang paghigugma sang Ginoo nga nagasiling siya reconciled by His death for my sin, justified by His life pure and clean, sanctified by obeying His word, kag ang last, glorified when returneth my Wow, Lord. amen. Kag ang isa pagkakanta, kag in relation niya sa Monday nga lesson kagina kay may-ari di ba nga question Pastor nga look at your own role in the church. What can you do to help promote the work that you have been called to do? So may-ara ang kanta nga nagasiling live out thy life within me. In all things have thy way. I, the transparent medium, thy glory to display. Its members every moment held subject to thy call, ready to have thee use them or not be used at all. So kita, naging pili sang Ginoo, may ara man kita pagpili kung kita mapagamit or to not be used at all. Amen. Pero ihangpo naton nga ang pagkalinuwas sang Ginoo isa sa ka-process nga kita gin reconciled sang iya pagpakamatay, kita gin justified sang iya kabuhi, kag kita pag-sanctify niya kun kita naga-obey sang iya mga laws, kag i-glorified niya kita kun siya na ang magabalik. Amen. And finally, Ma'am Karen, katahom sa imong parting statement sa atong mga church members. And I hope mga kauturan as we participate sa pag-share sa sining God's grace sa iban, we are God's instrument, siling ni Ma'am Karen, sa atong nga lesson. Aton gid mga kauturan balunon, we will emulate no sa mga feeling and sentiment ni David in connection sa iyang understanding about the law within the covenant. Nga nagasiling, the law of God is perfect and I delight to do your will, O God, Yes. because your law is within my heart. Yes. Kabay ang Diyos magapakamayo sa aton. Mga kaabyanan, kita sunod nga kay gayunan. God bless you all. Kag takpan naton ini pinagi sa closing prayer. Sige, Pastor. Ako maga-pray. Okay, Pastor. Walay katubtuban kag dalang pa namon nga Dios. Salamat gid sang imong pag-upod sa amon sa singa study. Kabay nga ikaw gid pakamaayo sa amon nga tanan. Nga ang ining mga insights kag lesson nga amon na learn maga-provide idin sa amon sang guidance nga kami manginhapiit sa amon relasyon sa imo sa tanan nga tion. Salamat gid nga ikaw magasabat sa amon nga pangabay. Kinalauman namon nga ikaw gid magapatawad ko sa di kami nakapasubo sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus sa amon bugtong nga manluluwas. Amen. Amen.